Bay, saan na naman papunta ang Disney Princess na iyan? Hello guys, so samahan nyo kami sa aming road trip papunta sa dulo ng walang hanggan, Charis. Eto talaga kapag nakatutok yung camera, todo pa cute talaga. Siya nga pala ang kasama ko, ang driver ko, wow, hindi. Nakisabit lang talaga ako mga mi. Pupunta nga pala kami sa Tuguegarao City, Cagayan kasi nga meron siyang kukunin doon at ako'y nakisabay laang sa kanya. Ang tagal na rin pala simula nung last na upload ko, yung pure vlog talaga mga mi. Dumaan muna kami sa 7-Eleven para bumili ng aming inumin at konting makakain para hindi naman kami magutom. Kahit wala kaming pera, bibili pa rin kami. Kasi hindi naman pwedeng wala kaming kainin sa daan. Baka mangayayat pa kami niyan. At saka baka mahimatay pa ako. Guguluhan pa talaga siya kung anong bibilhin niya. Tubig lang naman yung afford namin. Hala siya. Hindi pa kasi kami nag-breakfast. So kailangan talaga namin may kainin naman kami. Lalo na siya kasi siya ang magdadrive. Sobrang tagal na rin pala simula nung last na upload ko ng last vlog ko. Grabe naman. Tinamad kasi talaga ako kasi nag-focus ako sa pagtitiktok ko. Pero ngayon kahit papano makakapag-upload pa rin ako for today's video. So mag-aantay muna at magsisitting pretty ang Disney Princess nyo. Kasi nga may binili na naman ang aking Prince Charming. Grabe naman. Ngayon pang nag-vlog ako, tinubuan pa naman ako ng maraming tiny bumps sa aking pagmuka mga te. So nagaraya lang talaga yung afford namin for today's video mga te. Kasi nga sakto din, nagda-diet din kami. Ayaw namin kumain ng sobrang dami. Baka sobrang tumaba pa kami. Wow. Health conscious na kasi kami ngayon. Healthy living lang talaga mga te. Anyways, umarangkada na kami para naman hindi kami malit sa aming pupuntahan at hindi kami magabihan pag uwi. Na-enjoy din talaga namin tong biyahe namin kasi nga kaming dalawa lang at of course, ang ganda kasi magbiyahe kapag kasama mo yung taong mahal mo. Uyo. Totoo naman talaga, 'di ba? Alangan naman kasama mo yung taong kaaway mo or yung taong hindi mo mahal. Alangan naman, 'di ba? Lakas makabadrip naman kapag ganun yung kasama mo sa road trip. Ang saya nga namin sa biyahe namin. Actually, walang dull moments kasi nga lagi namang nagpapatawa tong kasama ko. Talaga, di yan talaga na boring, ganyan. At isa pa sa mga nagustuhan ko is yung makakapasyal and then talagang mabubusog yung mata mo kasi nga halos puro green lang talaga yung makikita mo and marerelax ka talaga. Puro green as in mga puno kasi nga 'di ba nakaka-relax talaga tignan kapag ganun yung mga nakikita mo, hindi yung green na jokes kasi nga nakakainis yung mga ganun. Ayoko talagang kasama yung laging may green na jokes sa biyahe. Ang isa pa talagang love na love ko kapag nagbibiyahe kami ni Joshua ay yung kumakanta talaga kami sa road trip namin mga mi. Dahil nga love na love namin ang music at mahilig din talaga kami kumanta. Kahit hindi naman ako magaling kumanta, kumakanta pa rin ako. Nakaka-chill and nakaka-relax talagang tignan yung mga bundok mga mi. Sa sobrang love na love ko yung mga yan. Parang gusto ko na lang talaga bumaba tapos akyatin na lang. Wow, nag-mountain climbing nang wala sa oras, Charis. Sa totoo lang, ito na yung pinakamalayong biyahe namin na kaming dalawa lang mga te. So talagang natuwa din kami. Nakakatanggal talaga ng stress ang mga tanawin, 'di ba? Yung tipong iniwan mo lahat ng stress sa bahay nyo tapos magbibiyahe ka and then ganito ka cozy talaga ang vibe mga te, 'di ba? Ang ganda, tignan nyo yung bundok dito sa Mali. Mas maganda talagang dumaan dito kasi tignan nyo naman ang tanawin, nakaka-refresh, nakakatanggal ng stress and syempre iwas pa sa traffic mga mi. Habang nag-uusap kami ng puso to puso, puso to puso daw. Nagugustuhan ko na rin talaga yung mga road trippings namin. Hindi kagaya dati na kapag nagbiyahe kami, grabe nagsusuka talaga ako at nahihilo ako kaya ayaw na ayaw kong magbiyahe. Pero ngayon, ewan ko, maganda naman yung mood and maganda talaga yung pakiramdam ko mga te. I'm so proud kasi nga hindi ako nagsuka at hindi ako nahilo. Baka dahil siguro kasama ko yung taong mahal ko. Cheers! Wow. Sabayan mo pa talaga ng magandang panahon. Tignan nyo, hindi gaanong mainit at hindi rin gaanong umuulan. Hindi gaanong umuulan. Hindi umulan yung time na yan mga mi. Ang ganda talaga ng tanawin. Ganyan talaga kaganda ang creation ng Panginoon. Like mamamangha ka na lang talaga and mapapatulala ka sa ganda ng kanyang mga nilikha. Once in a while, dapat hindi rin talaga nating nakakalimutan na mag-relax, mamasyal, or eto, road trip na ginagawa namin ngayon. Kasi para naman maiwasan natin yung pag-iisip ng mga negatibo or yung mga stress na na-experience natin sa buhay natin. And this is a great way para makapag-unwind na rin tayo, 'di ba? And ire-remind ko lang kayo ha, na talagang ang buhay napakahirap talaga, nakaka-pressure. Ang dami talagang mga hindi magandang sinasabi or ginagawa ng mga tao sa atin. Pero wag na wag tayong papadala at papaapekto sa kanila. Lalo na kapag lagi kang tinatanong kung ano ba talaga yung plano mo, bakit nandyan ka lang, ano bang ginagawa mo sa buhay. Naku, curious talaga sila. Yung tipong akala nila na pag-iwanan ka na, akala nila failure ka sa buhay, pero hindi nila alam yung ginagawa mo behind the scenes. At alam mo sa sarili mo na ginagawa mo yung best mo and marami ka na talagang sacrifice and ginawang effort talaga. Para kasi sa kanila ang success ay yung mga piniflex na sa Facebook lang, yung mga achievements, yung mga pera, ganyan, or yung mga career nila. Pero guys, hindi lahat ng success ay nade-define by that.
Tandaan mo, walang taong nagpo-post or nagfe-flex ng kanilang mga struggle sa social media. Halos lahat ng mga tao, ang pinopost lang nila is yung mga mabubuti, yung mga magagandang nangyayari sa kanila, which is hindi naman masama, 'di ba? Para din pang-motivate ng ibang tao. Sadyang may mga tao lang talaga na kagaya ko na hindi ma-flex, hindi gaanong nagpo-post ng kung ano-ano sa Facebook. Like, gustong-gusto talaga nating i-keep lang yung mga success and yung mga learnings, lahat ng mga achievements natin, ng sarili lang natin. Like, ang pinupost lang talaga is yung mga content, yung mga pwedeng pagkakitaan, gano'n, yung alam kong magbe-benefit ako. Kaya kung ikaw, napipressure ka pa rin hanggang ngayon, ang daming nagtatanong sa'yo ng kung ano-ano, na hindi naman talaga sila kasali sa plano mo, bakit sila nagtatanong, wala din naman silang maitulong. Hayaan mo na lang, as long as ginagawa mo naman yung tama, wala kang inaapakang tao, hindi ka nag-aagrabyado ng ibang tao, and hindi ka naninira ng ibang tao, okay lang yan. Just do your own thing silently, wag mo na lang ibalita. And naniniwala naman ako na kaya mo yan, kahit ano pang pagdaanan mo, kasi hindi naman yan ibibigay ng Panginoon kung hindi mo kakayanin, di ba? Wala pang anak ng Panginoon na pinabayaan niya, so lahat talaga tinitest niya, lahat tinitignan niya kung ano ba yung magiging reaction natin, ano ba yung magiging tugon natin sa mga tests or trials na binibigay ng Panginoon. Ang mahalaga talaga, hindi nawawala yung faith natin and yung tiwala natin sa Panginoon. Bilis naman, patapos na yung video. Anyways, bye!